Okay, good evening everyone. No, since this is our pangilang subject na to, okay, panglima no si DI5 of the under the crime detection and investigation. Basically, nung pag-uusapan natin ngayon mga tol is the fire protection and arson investigation. Okay. Sige, yung discussion natin dito is naka-align pa rin sa TOS mga tol, no? Ah, yung iba habol na lang ha. Oh, meron pa nag-join with lang ha. Okay, yung discussion natin ngayon is fire protection and investigation or arson investigation. So basically, uh, a sort of introduction to this topic, the fire protection and investigation. Ang i-discuss natin dito is the concept of fire. Okay? Nandito din yung fire prevention and fire suppression, what are the techniques kung paano natin suppress yung fire. Pero hindi po natin ma-prevent yung fire mga tol kung hindi natin alam kung ano yung mga cause dito. Okay? Ano yung mga cause tsaka ano yung mga reasons why yung fire is makikreate. Okay, so we will understand first the word fire dito mga tol. No, as we look up to the TOS mga tol. Okay, ito yung pinakaunang na-mention sa TOS natin. Okay, anong sabi dito tol? Illustrate the concept of fire triangle. Take note everyone ha. The concept of fire triangle. Basically, pag-uusapan natin yan. Component ng fire triangle tsaka component ng fire tetrahedron. Anong pinagkaiba ng dalawa? Okay, ano pa? Product of combustion. Ano pa? Sources of heat energy. So basically, pag-uusapan natin to later on. The sources of heat energy. Ano pa mga tol? Methods of heat transfer. Paano daw natatransfer yung heat? Tsaka, ano yung mga stages of fire development? Okay, sa first part ng ating discussion mga tol, ito yung pag-uusapan natin. So basically tol, pag alam na natin to, pag nahimay natin to mga tol, so safe na tayo dito. Okay? Now, what is fire mga tol? Okay? Pag sinabing fire tol, it is a process. Okay? Take note everyone ha. Ang fire ay isang proseso. It is a process. Basically, ano yung proseso na yan? This is what we call the chemical reaction. It is a type of chemical reaction. Chemical reaction mga chupapi. Iyon. Okay. Yung kanyang etymology came from the word pyro. Anong ibig sabihin ng pyro? Glowing ember. Kaya nga, di ba? Kapag yung isang tao na merong compulsive disorder na hindi niya napipigilan yung kanyang sarili na start ng fire, anong tawag doon? Pyromania, di ba? Pyromania ang tawag sa kanya. Okay? Bakit pyromania sir? Kaya nga, di ba? It is derived from the Greek word. Galing yan sa Greek word na pyro. Pag sinabing pyro, glowing ember. Okay. Take note everyone, ano yung maano natin sa fire? Basically, ito tol. Okay, one of the component ng ating fire triangle is heat. Habang umaapoy, okay, mararamdaman natin yan. Nagre-release po yan ng heat. Okay. Ano pa? Ano pa yung makikita natin tol kapag umaapoy? Ito yung light. Okay? Sabi dito, heat and light comes from burning. Di ba? Itong dalawa magiging produkto po yan. Comes from burning substances. It is produced by combustion of substances. Okay? Take note everyone na, what is the other term of combustion? Para hindi kayo malilito tol, other term ng combustion is burning. Okay? Burning po yan. Ano yung sinusunog tol? Sinusunog yung mga substances. Sir, what does it mean pag sinabing substances? Pag sinabing substances mga tol, generic term yan ha? That is generic. Bakit po sir? There are several or different types of substance na sinusunog. Kaya nga, di ba? Nakadepende yung classification ng fire sa anong tawag dun sa sinusunog tol? Anong tawag dito? Burning, combustion of substances. Anong tawag dun sa sinusunog tol? Yung sinusunog is what we call the fuel. Okay? Yung classification ng fire natin nakadepende kung ano yung fuel na ginagamit. Bakit po sir, it is important. Wait lang, may nagano. Okay? Bakit po sir, importante po natin tukuyin yung classification ng fire. Take note everyone, the most common method tol, how to suppress fire. O pag sinabing suppress, paano patayin?
Paano patayin yung fire? The common method is tubig. Pero not all fire ay mamamatay by means of water or H2O. Okay? Hindi po lahat. Gets nyo? Hindi po lahat ng fire is masosuppress natin. Pag sinabing suppress, ano nga yun? Pinapatay gamit ng tubig. That is why it is important for us to know the classification of fire. Kasi nga, pagdaan natin mamaya sa suppression of fire, what are the techniques natin? Aalamin natin kung ano yung mga substance or mga bagay na gagamitin natin on how to put a fire in specific sa specific na tinatawag nating fuel. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo dyan mga tol? Okay, ano pa? Sabi ko nga, di ba, when we talk about fire, this is a chemical reaction. Walang fire kung walang chemical reaction. Gets niyo ba? Okay? Ano yung nire-release ng fire? Ang nire-release ng fire is heat. Okay? Tsaka ang nakikita natin light. Sir, ano yung visible, sir, na product? Visible product of fire. Ano yung visible na product ng fire? That is what we call the flame. Sir, possible ba, sir, na mayroong fire kahit walang flame? The answer is definitely yes. Okay, hindi ibig sabihin na walang flame. Ito yung flame mo. Yan yung flame. Okay, kunyari ito yung flame. Yan. Hindi ibig sabihin na walang flame is walang fire, ha? Pwedeng merong fire kahit walang flame. Kasi nga, yung flame, that is what we call the product of fire. Product lang yan. Gets nyo? That is only a product of fire. Sir, ano nga yung light? Sabi sa forensic photography tol, no? This is a electromagnetic energy that travels in a form of wave. Gaano kabilis daw yung light? 186,000 miles per second. Sheesh! Okay. Next tayo tol, combustion. What is the other term of combustion tol? Burning. Okay. Ano yung burning tol? A process. Ano ang process na yon? Chemical reaction. Hindi maproproduce yung fire kapag walang chemical reaction tol. Okay? Self-sustaining chemical reaction producing energy. Okay? Or products that cause more reactions producing energy can support or products that cause more reactions of the same kind. Anong ibig sabihin, tol? If this is a process habang sinusunog, yung isang bagay, tol, okay? Habang sinusunog yung isang bagay, basically, sa pamamagitan ng pagsunog ng fuel, okay? Continuous yung process. Continuous. Pag sinabing continuous, hindi putol. Okay? Nagpapatuloy-patuloy pa yan. Okay? Continuous po yung burning. Sa bakit namamatay? There are reasons kung bakit namamatay yung fire. Okay? What are the example? Ubos na yung fuel. Okay? Kunyari, wala na yung fuel, tol. Masusunog pa ba? Magkakaroon pa ba ng burning? Kapag na-consume mo na lahat ng fuel sa isang area, okay? Example, kahoy, firewood. Kapag nasunog na tong firewood, tol, naubos na yan, basically, yung fire is magdahan-dahan siyang mamamatay. Okay, ano pa? Complex sequence of exothermic reaction. Pag sinabing exothermic reaction, anong pinagkaiba ng exothermic sa chemical reactions? Kapag makakita kayo ng sunog, tol, hindi po yan nag-absorb ng energy. Nakuha nyo? Hindi yan nag-absorb ng energy but rather nagre-release yan. Kaya sabi, exothermic, nagre-release yan, nagre-release mga tol. Nagre-release ng energy. Kapag endothermic naman tol, okay? Endothermic reaction, pag sinabing endothermic tol, basically nag-absorb po yan. Okay, nag-absorb. Okay? Nag-absorb ng energy or tinatawag nating heat. Okay, nagkakantinan ba tayo dyan? Press 1 nga kayo dyan kung dinig tayo dyan, tol. Press 1 nga kayo dyan. Press 1 mga chupapi. Okay, ang hindi magpe-press 1 dyan, matik na yan, tol. Alright, sige. Question on board exam 2021, what is the answer? Ano yung sagot natin dyan, tol? There are 3 elements of fire. These are fuel,
heat. Ano yung isa? Bonus na to, tol. Okay, bonus na yan. So the answer is, ano yung sagot, tol? Okay, walang iba. Fuel, heat, and okay, oxygen. Ano, ang tawag dito sa kanila ay tinatawag na fire triangle. Alright. Basic lang, di ba? Fire triangle. Ano yung composition niya? Oxygen. Hindi nabubuo daw yung fire kung walang oxygen. Hindi daw mabubuo yung fire kung walang fuel. Hindi din mabubuo yung fire kung walang tinatawag nating heat. Okay? Heat. Take note everyone ha. Kailangan nandito yung tatlo. Walang fire na mabubuo kung wala yung tatlo. So let's discuss. Okay, ito yon tol. Ito yung tinatawag natin mga chupapi na fire triangle. Okay, that is what we call the fire triangle mga chupapi. Ano nga yun? Heat, oxygen, tsaka fuel. Wala na. Okay, busagak. Okay. Hindi lang ibig sabihin, sir, na oxygen, heat, tsaka fuel, kailangan merong enough. Okay, enough oxygen, enough fuel, tsaka heat. Okay? Three things must be present at the same time. Take note everyone, at the same time. Okay? Isa-isahin natin yan mga tol. Okay? Take note everyone ha. Hindi pala mabubuo yung fire sir kung walang oxygen. Yes. Ano ba? Heat. Yes. Kaya nga when it comes to fire suppression mga tol, meron tayong different ways on how to suppress the fire kung paano natin patayin yung fire. Pwede natin tanggalin yung oxygen. Okay? Pwede natin tanggalin yung heat. Pwede natin tanggalin yung fuel. Nagets nyo ba tol? Kapag wala yung isa dyan, hindi sila equal. Kaya nga di ba ganito? Equal yan sila lahat. Equal. Okay? Equal. Kung may isa dyan na hindi mag-equal, kunyari lang minimum lang siya, nasa baba. Okay? Hindi mabubuo yung fire tol. Okay? Kunyari, nasusunog yung isang bagay tol. Okay? Paano mo tanggalin yung heat? Ang process dyan sa pagtanggal ng heat is that is what we call cooling. Palamigin natin tol. Gets nyo? Pag pinalamig natin dyan tol, everyone. Okay? Ulit tayo ha, ulit. Sa tatlong components ng fire, the oxygen, heat, and fuel, kahit isa dyan ang mawawala yung fire, mamamatay yung fire. Example yung heat tol, ulitin natin. Example yung heat. Pag tinanggal mo yung heat na tol, ang tawag dyan ay cooling. Gets nyo? Gets nyo? Tawag dyan ay cooling. What are the examples of cooling tol? Using water. Bakit tubig sir? Kasi malamig yung tubig tol, gago. Okay? Take note everyone ha. Oxygen tol, paano natin tanggalin yung oxygen? Okay? Ma-prevent natin yan tol by means of blanketing. Okay? Blanketing tol. Anong ibig sabihin ng blanketing? Example tol ha. Yung heat tol, dito sa cooling, pwede mo dyan sa classification of fire, pwede dyan yung class A. Class A. Ano yung class A na sir? Na fire? Yung mga fuel niya is magiging ash. Magiging abo. Example, tubig. Sorry. Example, yung tinatawag nating kahoy, firewood. Ang firewood ay that is a classification of fire na class A. Class A po yan tol, no? Pwede po yan natin yung patayin by means of cooling. What are the example of cooling tol? Tubig. Okay? Mamamatay yung apoy pag ginamitan natin ng tubig. Oxygen naman tol. Usually tol sa mga blanketing, okay, ang gagamitin natin dyan is tela or cloth. Usually ha, pinaka-common talaga. Sir, saan to nangyayari? Sir, kunyari sir, yung mga machines or mga engine. Sa ba? Mga motorcycle engine. Anong ibig sabihin sir? Pag nasusunog yung makina tol, binuhusan mo yan ng tubig tol, malamang kakalat yan kasi yan. Usually talaga tol sa to. Okay, sa class, ano yung class tol na fuel? Mga liquid. Liquid fuels ang ginagamit dito tol, liquid fuels. Pag liquid fuels tol, huwag kang gagamit ng tubig.
Okay? Lundag na lang tayo sa fire suppression, tol. Okay? Sa fire triangle, okay, when it comes to liquid fuels, okay, anong class to, tol? Anong class yung mga liquid fuel? Sige nga. Ano yung class or ano yung classification ng fire, tol, pagdating sa mga liquid fuels? Kunyari dito, tol, gasoline. Gasoline, tol. Okay. Alcohol. Okay, ano yan, tol? That is, what is the classification of fire? Okay, that is class patay. Okay, class B ba, sir? Okay, ano yung class C? Dito tayo, tol. Okay, yung class A, yung mga nagiging abo. Yung class B, ano yung class B? Liquid. Okay? Yung class C, tol, ano yung class C? Yung mga electric. Okay. Kuryente. Yung class D naman, ano yung class D, sir? Ha? Yung mga metals. Okay? Ano pa, tol? Yung class K, yung mga kitchen products. Okay? Mga kitchen products, mga chupapi. So basically, tol, no? Blanketing, meron diyang, sa fuel nga, tol, meron, ah, class currency. Wow, ang galing ng kupal. Okay? Some fuel or combustible material. Okay? Take note everyone ha. Pag sinabing fuel, tol, hindi po yan automatic na, hindi po yan automatic na gasolina. When we talk about fuels, meron tayong solid fuels, merong liquid fuels, merong gaseous, merong gas na fuel. Okay, isa-isahin natin yan mga chupapi, huwag kayong mag-alala. Intindihin natin yung konsepto ng ating fire muna bago tayo mag-investigation. Okay? Next tayo, tol. Oh, dito. Okay, pag sinabing fuel, ano nga to? Any substance. Okay? Any substance which reacts chemically with oxygen and produces flames. Okay? Anong tawag doon, tol? Okay? Fuel. What are the example of solid fuel natin, tol? Nandyan na. Kahit napipikitan nyo yung mata nyo. Wood, paper, rubber, coal, plastic, tsaka yung mga tela. What are the example? Liquid, gasoline, alcohol, or oil. Okay, bakit mayroong classification, sir? Ulitin ko ha. Merong classification kasi nga different types of fire, classification of fire, different types of suppression. Sir, ano to, sir, sa sir? Gaseous form, yung mga nasa tol? Kunyari sa LPG nyo, okay? Natural gas, acetylene, hydrogen. Okay? Sir, anong tawag doon, sir, sa mga bagay na hindi nasusunog? Okay? Anong tawag doon, sir, sa mga bagay na hindi nasusunog or mga substance na mga hindi nasusunog na substance? That is what we call fireproof, mga chupapi. Okay? Fireproof pong tawag dyan, no? What are the examples? Diamond. Ano pa? Asbestos. Okay, take note everyone ha. I-note nyo po yan mga tol kasi nga legit po yan sa board exam. Hindi po yan nawawala mga chupapi. Aray ko, tol. Okay, tol, yan. Sheesh! Is plaka. Diba? Ayaw kul, bata pa kukul. Okay, next one tayo, tol. Okay, the most obvious solid fuels are wood, paper, and cloth. Basically, pag itong tatlong na-mention na to, this is a solid fuels. Wala nang iba dyan. Plastic. Pwede din, sir. Plastic. Okay, ito yung plastic, tol. Mga plastic. Okay, ano pa? Types of flammable. Meron tayong pyrolyzable tsaka non-pyrolyzable. Anong ibig sabihin dito, sir? Pag sinabing pyrolyzable, okay, intindihin muna natin yung uh, process ng pyrolysis. Anong ibig sabihin ng pyrolysis, sir? Okay? Ay, nako. Sir, anong ibig sabihin ng pyrolysis? When we talk about pyrolysis, tol, this is what we call chemical decomposition. Chemical decomposition, ha? Anong ibig sabihin ng chemical decomposition, tol? Okay. Ang ibig sabihin lang yan, pag sinusunog mo yung isang bagay, kunyari yung kahoy,
nade-deform po siya. Okay? Meron tayong tinatawag dyan na chemical change. Anong ibig sabihin ng chemical change sa ano natin? Sa tawag nito, science? Diba? Yung sa matter natin, meron tayong chemical change. Okay? Take note everyone ha. Note nyo to. Anong ibig sabihin ng chemical change? From specific substance, okay? Naiba po yung substance. Meron tayong chemical tsaka physical dito. Okay? Nagkakaroon ng chemical. Kunyari, yung ano tol, yung papel. Sinunog mo yung papel tol. Pyrolyzable ba yung papel? Take note ha. Pag sinabing pyrolysis, chemical decomposition. Okay? Take note everyone sa word na decomposition ha. Yung papel tol. Pyrolyzable ba yan? The answer is definitely yes. Okay, paper, pyrolyzable po yan tol. Okay? Next tayo tol, next tayo. Okay? Ano pa? The non-pyrolyzable fuels naman. What are the example? When we talk about non-pyrolyzable tol, ito yung mga mahirap sunugin. What are the example tol ng mga non-pyrolyzable tol? Yung mga buhay pa ng mga kahoy tol. Mahirap yan sunugin. Difficult to ignite. Nuggets ba? Nuggets ba? Okay, take note everyone ha. Take note everyone tol. Okay? Hindi natin to maintindihan tong pyrolyzable kung hindi natin alam ang word na pyrolysis. Okay? Kuha ba dyan mga chupapi? Naintindihan ba? Press 1 nga kayo dyan tol. Press 1 kayo dyan. Press 1 mga chupapi kung naintindihan tayo dyan. Ayaw kul bata pakukul. Ayaw kul. Press 1 kayo dyan. Patay. Okay. Patay na. Okay, dito tayo tol. Okay, solid to ha. Dito tayo sa liquid. Liquid tayo tol. Okay. Sa liquid tol, mababasa natin to tol. Okay? Meron tayong word na flashpoint. Yung kapatid nito ay tinatawag na firepoint. Okay? Anong pinagkaiba ng flashpoint tsaka sa firepoint? Patay. Anong ibig sabihin dyan ng flashpoint tsaka firepoint tol? When we talk about flashpoint tol, this is a minimum temperature na nagkukos or nag-i-ignite lang. Ignite. Tsaka mawawala. Yung aapoy bigla tapos mamamatay. Hindi siya magpapatuloy. Okay? Pag sinabi namang firepoint tol, okay, nandito yung word na self-supporting. Okay? Self, mayroong self-support dito na ano, combustion. Anong ibig sabihin tol? Meron nga akong nabasa tol. Pag sindi tol, okay, hindi siya pag flashpoint, hindi na prolong. Umapoy bigla tapos namatay. Kapag firepoint naman tol, pag sindi, ano nangyari? Continuous combustion. Okay? Continuous yung combustion niya. Naintindihan ba, tol? Naintindihan ba? Naintindihan? Meron akong reference na nakita na at least 5 seconds. Meron akong nakita na reference at least 5 seconds. Okay, dito tayo. Combustible liquid. Okay, having a flash point above. Take note ha, above. Take note ha, combustible. Okay? Above 100 degrees Fahrenheit or 38.8 degrees Celsius. Kapag flammable liquid naman, yung flash point natin, pag flash point, below. Okay? Below. Okay, naintindihan ba mga tol? Naintindihan ba mga tol? All goods pa ba tayo dyan mga chupapi? All goods pa tayo dyan? Okay, dito tayo tol ha. We're done sa fuel. Dito tayo sa heat. Okay, when we talk about heat, what does it mean, sir? Tinatanong to, ano yung source ng ignition? Matic heat. Take note ha. Source ng ignition is heat. Dito nagsisimula yung tinatawag nating sparking. Okay, yan lang. Okay, take note everyone ha. Sige, ano pa? Okay, heat sources include open flame, hot surfaces, sparks and arcs, friction, chemical action, and electrical energy, and compression of gases. Okay, take note everyone ha. Iano natin to tol. I-discuss natin to. Okay? Dito tayo tol. Okay, physical changes of heat.
Okay. Ano yung ambag ng heat sa ano natin, tol? Pang-araw-araw, number one, latent heat. Anong ibig sabihin ng latent heat? This is amount of heat. Anong ibig sabihin ng amount of heat? To produce a change of phase. Okay, take note ha. Amount of heat. Specific amount ng heat na nagproproduce ng changes. Sir, ano yung mga changes, sir? Example ng latent heat natin. Sir, paano natin, sir, sir, yung liquid to vapor? Pag sinabing liquid to vapor, example ha, liquid to vapor, that is what we call vaporization. Okay, vaporization tawag dyan. Ano yung specific temperature dito? Okay, dito tayo tol sa latent heat. Okay, i-connect natin yan dito. Okay, ano yung specific temperature na ma-vaporize yung isang tubig? Okay, ano yon? Ha? Ito yung tinatawag nating boiling point, mga chupapi. Okay, boiling point. Specific temperature natin is 100 degrees Celsius para yung liquid magiging vapor, aakyat sa taas. Okay. Pag solid to gas naman, tol, that is sublimation. Solid to gas, sublimation tawag dyan. Melting naman, example dito, tol, is yung ice. Okay? From liquid, from solid to liquid, mga chupapi. Okay? Condensation naman, tol, from vapor to liquid. Ito yung ulan. Nakuha nyo, tol? Condensation, ito yung ulan. Example ng ulan. Vaporization, boiling point. Okay? Melting, ice to tubig. Sublimation naman, solid to gas. Matik, tol. Ito na yun, tol. I-screenshot nyo dyan, mga chupapi. Ayaw call, bata pa ko call. Alright. Buhay pa ba kayo dyan, mga tol? Buhay pa ba kayo dyan? Buhay pa ba? Buhay pa ba? Buhay pa ba yung mga chupapi natin? Okay. Dito tayo, tol. Okay. Sir, paano kumakalat yung fire? Okay. Pag sinabing spread of fire, pagkalat sa fire, that is what we call the propagation of fire. Okay? Sir, pag sinabing intensity ha, dito tayo. Pag sinabing intensity of fire, ito po ay tumutukoy kung gaano kainit. Kapag gaano kalaki naman, that is what we call magnitude of fire. Gaano kalaki? Magnitude of fire. Gaano kainit? Intensity of fire. Take note ha. Hot, intensity. Size naman, magnitude. Nakuha ba tol? Nakuha ba tol? Take note everyone ha. Matik yan tol. Matik yan. Okay, drawingan natin yan tol para legit. Legit, murag nakaigit tol. Okay. Take note everyone ha. Take note everyone. Nagkakaintindihan ba tayo? Presto nga kung naintindihan nyo. Intensity, gaano kainit. Magnitude, gaano kalaki. Presto mga tol kung naintindihan. Nakakasunod kayo dyan mga tol. Nakakasunod kayo dyan mga chupapi. Alright. Shout out sa iyo dyan tol. Okay. Next tayo tol. Pag sinabing auto ignition or kindling temperature tol. Okay. Pwede dito papasok yung tinatawag nating natural fire. Anong ibig sabihin ng natural fire? Pwede natin i-connect dito, tol. Okay? What are the example of natural fire? Tinatawag natin yung, kaya tinatawag natin yung iba yung wild. Wildfire. Bakit, tol? Minimum temperature at which the substance must be heated in order to initiate combustion without the addition of heat. Kusa na lang siyang nag-i-ignite. Nakuha nyo? Nag-i-ignite siya ng kusa, mga tol. Okay? Sana po yung naintindihan nyo dyan, mga chupapi, ha? Okay? Next tayo dyan, tol. Next tayo dyan. Okay? Tapusin natin tong foundation lectures natin sa May para pagdating ng June tsaka July, ano na lang tayo, more on quizzes, rationalization, tsaka final coaching. Alright, mga chupapi. O buhay pa ba kayo dyan? Buhay pa ba? Buhay pa ba? Buhay pa ba? Okay. Sige. Next tayo, tol. Next tayo, tol. Okay. Wait lang, ha? Okay. Kiss you, papi.
Okay. Next tayo, tol. Next tayo, tol. Flashpoint. Na-discuss ko to kanina lang. The temperature at which flammable liquid forms a vapor-air mixture that ignites momentarily. Ano ang ibig sabihin, tol? Temporary lang siyang nag-iignite. Okay, other term ng momentarily, temporary. Kaya nga sabi ko sa inyo, one of the most important sa pagre-review, is important thing to consider sa pagre-review, tol, is that kailangan alam nyo yung vocabulary. Kasi nga pag di nyo alam yung vocabulary, tol, tsupapi ka talaga, tol. Makaigit yun ka sa board exam, tol. Okay? Ignites momentarily. Example dito, tol, yung ano, yung amoy na naamoy nyo, kunyari sa gasolina, gasoline. Okay? May naamoy kang gasolina, tol. Okay? Kunyari, tol, sa bahay nyo, tol. Okay? May naamoy ka na ano, may naamoy ka na singaw ng ano nyo, ng LPG. Basically, tol, yung naaamoy mo, tol, that is what we call the vapor. Yun yung naamoy, magpapagasolina ka. Di ba? Kapag nagpapagas ka, tol, naaamoy mo yung ano, gasolina, that is what we call the vapor. Okay? Pag nagsindi ka, tol, mag-i-ignite yan, pero temporary lang. When we talk about vapor, yung naamoy mo lang. Example dito yung otot. Alam yung otot, tol, umaapoy yan. Yung otot, tol, legit. Pag sinindihan mo yan, tol, aapoy yan, tol, bigla. Mag-i-ignite yan bigla, tol, pero hindi yan masusunog continuous. Ano lang, temporarily. That is what we call flash point. Naintindihan ba, tol? Naintindihan ba? Umutot ka, may naamoy kang atot, magsindi ka, tol. Magliliyab yan. Okay? Temporary lang. Okay? Naintindihan ba? Naintindihan ba? Septic, yes. Septic tank, tol. Kaya nga, di ba, merong iba yung septic tank, ginawang source of, ano, source of, itawag nito, instead of LPG, septic tank yung ginamit, tol. Kasi yung naaamoy nyo, that's what we call the vapor. Yan tinatawag natin vapor, tol. Okay? O, ito yun, tol, para hindi kayo malilito. Okay? Flashpoint. Ano meron, tol? Lowest temperature, vapor, ignite briefly. Example dito, tol, is yung nag-aano ka, tol, nagluluto ka ng ano. Sa flashpoint tayo, ha? Nagluluto ka sa... Nagpiprito ka, tol. Okay? Nagpiprito ka. Example. Yung oil, tol, tumalsik. Nagtalsikan yung oil. Ano nangyari, tol? Nagtalsikan yung oil. Maglilib yan temporarily yung ano nyo. Yung sa Bisaya dito, kaha. Anong tawag yan sa inyo, tol? Okay. Magliliyab yan. Pero mamamatay lang yan siya kusa. Okay, ang tawag dyan, flashpoint. Okay. Lower temperature, kapag fire point naman, tol. Okay, tignan ha. Mag-i-ignite dito briefly. Pero sa fire point naman, continuous. Okay. Nagkakaintindihan ba tayo, tol? Nagkakaintindihan ba tayo? Matik na yan, Sergeant, ha? Aray ko. Case plaka? Case plaka. Okay, fire point tayo, tol. Okay. Nandito yan, no? Na-discuss na natin. Kapag mayroong self-support or support combustion, matik yan, fire point. Nagko-continue na siya, nagko-continue ng pag-apoy. Okay? Sana po yung naintindihan nyo dyan, tol, ha? Okay, dito tayo, tol. Oxygen naman tayo. Okay, tinanong sa board exam, tol. Okay? Yung oxygen daw sa atmosphere natin, ilang percent? The answer is 21. Ito yung natin nalalanghap, 21%. Okay? Oxygen or tinatawag na take note ha, other term ng oxygen, tol, oxidizing agent. Okay? Oxidizing agent. Ito yung nilalanghap natin, tol. Okay? The oxygen. Okay? Ini-inhale natin oxygen, ini-exhale natin carbon dioxide, CO2. Okay? Take note everyone ha. Okay. When you talk about the oxygen, yung oxygen nyo, tol, 12%, walang apoy dyan, tol. Take note everyone na kapag kulang yung oxygen, walang apoy talaga na maaano. Sir, how about yung oxygen 14 to 15? 14 to 15 yung oxygen, tol. Anong mangyayari, tol? 14 to 15 yung oxygen. Flashpoint lang yung mangyayari. Take note ha, pag sinabing flashpoint, tol, temporary.
Have you ever tried to yung sa tawag nito, yung firewood? Yung sa amin kasi, ganito yan, tol. Hindi kasi kami mayaman, tol. Sa firewood, tol, ganyan, firewood. Inano mo na yung firewood. Kapag hindi makahinga, tol, ganyan yung sa Bisaya, tol eh. Pahingahin mo yung fire o yung apoy para mag-continuous siya or mag-continue ng pag process into fire. Okay? Hindi mo higpitan. Okay? Luwagan mo ng konti. Okay? Kasi nga pag sinti mo dyan, aapoy yan tapos mamamatay lang yan. Okay? Have you ever tried to yung apoy, tol, kunyari sa kandila? Okay, kunyari sa kandila, tol, sa candle, tinakpan mo yan ng baso, tol, anong mangyayari, tol? Mamamatay. Kasi nga, there is a specific oxygen na kailangan para makaproduce ka ng fire. And that is what we call 16 to 21. Okay? 16 to 21, tol, para mag-continuous radiation yan. Sorry, combustion. Okay, take note everyone dito ha, tol. Istara natin yan, tol. Drawingan pa natin yan. Sheesh! Ayaw kol, bata pa ko kol. Okay, next tayo, tol ha. Next tayo. Okay, carbon dioxide. Ano to? A gas which is a product of burning, which is not poisonous but dangerous because it does not support life. Ang carbon dioxide daw, hindi daw yan poisonous. Take note everyone ha. Pero it does not support life. Ito yung ini-exhale natin, tol. That is a carbon dioxide. Okay. Sir, paano yan, sir? Sir, pwede ba namin gamitin yung carbon dioxide, tol? Okay, to suppress fire? The answer is definitely yes. Okay, the answer is yes. Okay. Take note everyone ha. Take note everyone. I-note nyo yan mga tol. Okay. Carbon monoxide tayo. Ano meron sa carbon monoxide? Okay. Kapag carbon dioxide na poisonous. Kapag monoxide naman, poisonous yan. Kalimitan nga tol, ito yung cause ng tol eh. Wait lang, may nagano. Kalimitan nga tol, ito yung cause ng mga namamatay sa fire because carbon monoxide, na-produce yan for the, saan yan galing tol? Yung carbon monoxide? Incomplete production of carbon fuels. Incomplete combustion ng production gago. Combustion of carbon fuels. Yan. Okay. Incomplete combustion of carbon fuels. Anong kinokos dito? Carbon monoxide is considered tol as the silent killer ha. Bakit po yan silent killer? Hindi mo mapapansin na nakakalanghap ka na pala ng carbon monoxide. And the carbon monoxide is the cause, okay, kung bakit hindi na nag-carry ng oxygen yung dugo mo. Okay, and that is what we call, kung namatay ka by means of carbon monoxide, tawag dyan tol, ano yon? Hypoxia. Pag sinabing hypoxia tol, yung blood ay walang oxygen. Okay? Kapag carbon dioxide naman tol, namatay yung isang tao nang dahil sa carbon dioxide, tawag dyan asphyxia or asphyxiation. Nakuha niyo ba? Na-differentiate niyo ba yung dalawa? Automatic, witik. Okay? Wala na. Busagat sa board exam. Okay? Next tayo tol. Okay. Fire tetrahedron. Kanina, tinakil natin tol is about the fire triangle. Ngayon, anong meron sa fire tetrahedron? Yung component ng fire tetrahedron tol, hindi din nawawala yung tatlo. Ano yung tatlo tol? Ano yung tatlo? Ano ibig sabihin ng tatlo tol? Number 1 is fuel. Okay, oxidizing agent pangalawa or tinatawag nating oxygen. Yung heat din, nandyan pa rin yung heat, hindi nawawala. Okay. Ano pa yung dinagdag? Uninhibited chemical reaction. Pag sinabing uninhibited chemical reaction, hindi lang sapat yung tatlong element ng fire. Kailangan ng chemical reaction in order to continue the fire. Para magpapatuloy daw yung process ng fire, kailangan ng chemical reaction.
Nagets nyo? Okay, uninhibited chemical reaction. Okay, what does it mean, sir? Okay, hindi mo dinidistort. Okay, nagpapatuloy lang siya, tol. Kunyari, tol, ha? Ganyan. Yung firewood mo, tol, ganyan. Okay, nag-ano ka ng firewood dyan. Umaapoy na, umaapoy. Take note everyone, ha? Umaapoy. Okay, pag hinayaan mo lang na ganyan, tol, mamamatay yan hanggang sa makonsume lahat ng fuel. Okay, that is what we call the uninhibited chemical reaction. Pinabayaan mo lang. Pero kapag, okay, nagkaroon ng disruption dyan, kunyari, tol, ginalaw mo tong fuel, tol, mamamatay talaga yan. Ang naapektuhan dyan is yung uninhibited chemical reaction. Okay? Ito po yun, no? The fire triangle, mga chupapi. Kailangan ng chemical reaction in order na mag-continue yung fire, mga tol. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo dyan, mga chupapi, ha? Ayaw kol, bata, pagukol. Ayaw kol. Okay? Sige, palag-palag tayo dyan, tol. Palag-palag tayo dyan, tol. Okay, next one. Okay. Modes of combustion. Okay. Surface mode. Anong ibig sabihin ng surface mode? Ito yung embers na nakikita natin. Glowing combustion manifested by embers. Anong ibig sabihin ng embers? Yung nagbabaga. Okay, baga. Okay, yung nagbabaga pa. Okay, yung nagbabaga, tol, that is a surface. Flaming mode naman, tol, ito yung nakikita natin, ha? Mayroon ng flame. Okay, gas-based combustion, flame or fire tetrahedron. Ano pa, tol? Free radicals. Anong ibig sabihin ng free radicals, tol? Similarly called highly combustible vapors. Anong ibig sabihin, tol? Habang umaapoy, okay, nagre-release niya ng tinatawag nating free radicals. Okay? Free radicals. Okay? Anong tawag doon? That is what we call the highly combustible vapors. Okay? Sige, sige, sige. Next one tayo, tol. Next one tayo, tol. Buhay pa ba kayo dyan, tol? Okay. Press 3 nga, tol. Press 3 nga. Kung buhay pa, press 3. Press 3 kung buhay pa yung mga chupapi natin dyan. Nakikinig pa ba kayo, mga chupapi? Ayoko na. Sige. Bira. Okay. Sige, sige. Na-discuss ko na to. I-next na natin yan. O, dito tayo. Pag-usapan natin yung konsepto ng pyrolysis. Okay, ready na kayo, tol, sa 1,000 items? Patay. Ayaw, cool. Okay. The process of pyrolysis. Ano meron sa pyrolysis, tol? Okay, with all elements of fire present, combustion takes place. Okay, ano nga yung combustion, tol? That is a process na tinatawag nating, balikan natin, tol, ha? Burning. Okay. Before a fuel will burn, it must be changed to its vapor state. Okay. This change usually result into initial application of heat, also known as pyrolysis. Okay, thermal decomposition or chemical decomposition. Okay? Sige mga tol, ha? Okay. Sige, 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 sige. Okay. Next tayo, tol. Next tayo, tol, ha? Ano nga yung pyrolysis, tol? Okay. Decomposition. Okay. Chemical or thermal? Okay? Magbibigay tayo ng example dyan mamaya, mga tol. Okay? The chemical and thermal decomposition. Okay? Dito tayo, tol, ha? Take note, ha? Pyrolysis, that is decomposition. Okay? The other word, Sharon naman, hindi nyo alam yung word na decompose. Okay? Decompose. Okay? Take note, everyone. Okay? A spontaneous combustion naman tayo, tol. Ano meron sa spontaneous combustion, mga chupapi? Okay? Meron ba tayong spontaneous combustion? Okay. It is a phenomenon in which a combustible materials generates or produces heat because of internal chemical reaction. When we talk about internal chemical reaction, mga tol, ang other term dyan is oxidation.
Pag sinabi namang oxidation, tol, anong ibig sabihin yan? Pag sinabing oxidation, tol, pag sinabing oxidation, ito yung tipong nagre-release ng oxygen. Okay? Nagre-release ng oxygen and eventually ignites without any exposure to internal surface of fire. Anong ibig sabihin, sir? What does it mean, sir? Habang sinusunog mo yung isang kahoy, mga chupapi. Okay? Habang sinusunog mo yung isang kahoy, okay? There is a portion of that or part of that na nag-release yan ng oxygen. No? That is what we call the oxidation, tol. Kaya nga, di ba, there are some, meron mga kahoy, tol, na sinusunog mo, okay? Magkakaroon ng turbo. Alam yung turbo, tol? Parang umaaboy lang siya ng tol, gumaganyan, no? Okay, that is a process of oxidation. Nagre-release ng oxygen. Okay? Nagre-release siya ng oxygen, mga tol. Okay, next tayo, tol, next tayo, tol. Okay? Material prone to spontaneous combustion, coal, dust, floor, hay. Okay? And so on. Okay? Next tayo. Data tayo, tol. Types of natural cover fires. Okay. Meron tayong ground fire, meron tayong surface. Okay, meron tayong crown, tsaka meron tayong spot. So dito tayo. Unahin natin yung ground fires. Ito yung apoy na nasa lupa. Undergrowth or duct fires. Okay, ground fires travel at ground level. Take note ha. Ground level or beyond the surface. Huwag kayong mag-alala. Meron tayong example na dito, tol. Picture. Pag ground fires, nasa ilalim. Okay. Ano pa, tol? Surface fires. Pag surface fire, ito yung mga damo. Okay? Mga damo, tol, na sinunog mo, tol. Mga damo yan. Okay. Ito yan, tol. Oh. Yung crown fires naman, ito yung nasa taas. Usually, tol, sa, kunyari, ito yung punong kahoy, tol. Ganyan. Natamaan ng kidlat, tol, may apoy dyan. That is crown fires. Anong sabi dito? At the top of the trees or in high brush. Okay. Spot fire, brush yan ah. Ano ba? Spot fires naman. Spot fires are started in advance. The heads by wind blow, sparks, or bits of burning material. Okay. When may talk about pag ganito, tol. Okay, kunyari, tol, yung sunog is nandito sa tol, yung sunog. Ano to? Nandito yung sunog to. Tamaan ng kidlat. Nandito yung sunog. That is what we call crown fires. Okay? Crown fires yan, tol, ha? How about dito, tol? Anong tawag dito, tol? Kunyari, nandito, tol, sa Yan. Okay, nandyan sa ilalim, tol. Below daw, below. Below, tol. Below, that is what we call. Anong tawag doon, tol? Anong tawag, tol? Below? Ha? Below? Ground or surface? Ground. Okay? Ground fires. Kapag dito naman, tol, yung mga damo, sinunog, tol. Ganyan, mga damo-damo. Sinunog natin, tol. Ay, nako. Sinunog natin dyan, mga damo-damo. That is what we call surface fire. Nakuha nyo, tol. Nakuha ba? How about, tol, may sunog dito, tol. Yan, may sunog dyan. Meron din dito because of the Okay? That is what we call spot fires. Example dito ay ito. Yan. Yan yung mga example natin dyan, mga tol. Okay. Anong ibig sabihin, tol? Ground, nandito. Surface, ayan. Okay. Ground fires, dito. Basic, tol, basic, tol. Naintindihan ba? Press 5 kung naintindihan. Press 5, mga chupapi. Ayaw, cool. Ayaw, cool, bata. Pagkukul. Ako pahimungtan ang imong pagkababae. Ayaw, cool. Okay. Ito, the example of spot fires. Okay. Example po ito ng spot fires, mga chupapi, ha. Spot fires po yan. Okay. Sige, mga tol. Alright. Naintindihan nyo ba, mga tol? Naintindihan nyo ba? Alright. Birah. Sige. Bibirahin natin yan, tol. Okay. O, dito tayo. Products of combustion. Ang patay ang junior. Is plakak si junior, tol.
Fire gases tayo, it refers to those products that remain when other products of combustion cool to normal temperature. Anong example dito? Take note ha, mga gases natin. Okay. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, and other poisonous gases. Okay. Mga gases natin yan ha. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, yung fuel, it's either solid liquid gas. Okay? Solid liquid gas. Okay? What are the example of gases natin? Ito yun, no? Yan. Flames naman. Ano yung flames? Ito yung visible. Okay? Take note everyone ha. Flames are incandescent. O, pag sinabing incandescent, tol, maliwanag na maliwanag, tol. Okay? Visible. Take note everyone ha. Visible. Okay? Take note ha. Manifestation of fire when it is its gas phase. Combustion. Okay. Take note everyone ha. This is the visible light. Basic na basic, tol. Di ko na kailangan yan i-explain sa inyo yung flame. Okay. Ito yung ganyan. Yari, super science yan, no? Goku. Diba? Yun yung ano yun. Yung apoy na nakikita nyo na visible, that is flames. Oh. Yung sa flame naman natin, nakadepende, tol. Okay. Meron kasi merong classification yan. Meron tayong luminous, meron tayong non-luminous. Pag sinabing luminous naman, tol, okay, non-luminous ha, luminous, low temperature, ibig sabihin yan. Yung kulay na nakikita nyo is orange red. Orange red yung nakikita, that is luminous. Okay? Ano pa, tol? Ito yung sa tol, firewood usually. Okay, sa firewood yan. Kapag non-luminous naman, tol, complete combustion. Ito yung sa LPG na nakikita nyo. There is a complete combustion of fuel and has relatively high temperature. Non-luminous, high temperature. Low temperature naman, luminous. Basic na basic, mga chupapi. Ayaw, cool. Dyan tayo, tol. Okay, ito yung example natin dito, ha. Okay, mga chupapi, yan. This is a luminous flame. This is non-luminous flame. Okay. Next tayo, tol. Okay, dito tayo. Based on fuel and air mixture. Anong ibig sabihin, tol? Based on fuel and air mixture. Okay, dito tayo. Pag sinabing premix, tol, nahalo na siya. Okay. Nahalo na siya dito, tol. Okay. Exemplified by a Bunsen type laboratory burner where hydrocarbon is thoroughly mixed with air before reaching the flame zone. Kunyari, tol, dito na, nag-aabot na sila dito. Okay. Nag-aabot na sila dito before dito. Before sa flame na talaga. Okay, kaya ang tawag before. Okay, before. Nuggets niya, tol? Nuggets niyo? Okay, kaya nga yan. Okay. Meron din diffusion. Okay. Pag sinabing diffusion is observed when gas alone is forced through a nozzle. Dito na sila nagpag-abot sa nozzle. Okay? Sir, anong ibig sabihin ng diffuse? Kalat. Kalat dito kasi hindi. Okay? Hindi. Okay? Next tayo, tol. Based on smoothness. Okay? Pag smooth naman, tol, ito yung mga undisturbed na mga flame. Example ng undisturbed, tol, yung nasa kandila. Candles, kunyari, tol, sa funeral, tol. Have you ever tried to, yung sa funeral, tol, na kandila, tol? Naka-tube kasi yan, tapos yung dito. Naka-ano kayo nito, tol? Naka-witness, tapos dito yung, tol? Dito yung flame. Okay? Sobrang smooth yan, hindi na gumagalaw. That is what we call the laminar. Kapag rough naman, tol,
Laminar yan ha, laminar. Kapag rough naman, turbulent. From the word itself, turbo. Ganyan na, rough. Okay? Basic na basic. Murag nakaigit. Yeah. Aray ko tol, isplaka ka talaga tol. Okay? Buhay pa ba kayo dyan tol? Buhay pa ba kayo dyan? Buhay pa ba kayo dyan? Alive kayo dyan ha? Alive, alive mga chupapi, alive. Okay, next tayo dyan tol. Next tayo dyan. Okay, this turbulent and laminar. Okay? Sige, sige, sige. Okay, heat tayo tol. Ano meron sa heat? Okay, a form of energy generated by the transmission of some other form of energy. Okay, ano meron tol? Okay, take note ha. Yung heat natin is measured through, tawag nito, Fahrenheit tsaka temperature. Marami pa yan. Okay, take note everyone ha. It is the product of combustion that is spread apart. Baka itatanong tol, ano yung cause kung bakit kumakalat yung fire? Yung word na propagation of fire, propagation. Yung word na propagation of fire, ito yung dahilan. Sir, ano yung word na propagation? A spread. A spread of fire. That is what we call the propagation. Okay? Smoke tayo tol. Usually, merong usok kapag hindi nasunog pa. Hindi pa nasunog. That is incomplete combustion. Okay? Smoke, a visible product of incomplete combustion. Okay? Take note tayo. Yung smoke na nakikita nyo, that is a particles tol. Mga particles yan. Sobrang pino po yan. Take note ha. Particles released from the burning material. Okay, mga particles yan mga chupapi. Sobrang pino niyan. Okay? Take note everyone ha. Yung heat, yung reason kung bakit kumakalat yung fire. Tsaka yung kung makakita ka ng smoke, that is incomplete combustion. Okay? Properties of fire tayo tol. Ano meron sa properties of fire mga chupapi? Okay? Ano meron sa properties of fire? Okay? Meron tayong tinutukoy dito na specific gravity tsaka vapor density. Okay? Pag sinabing specific gravity, tol, okay? Pag sinabing specific gravity, okay, the ratio of the weight of a solid or liquid substance to the weight of an equal volume of water. Kung babasahin natin yan, medyo mahirap intindihin. Pero example na lang tayo, tol. Okay, mag-sample na lang tayo. Okay, when it comes to specific gravity, ganito yan, tol. Kung ilagay mo yung baso, tol, ilagay yung baso sa gago, ilagay mo yung baso sa tubig, anak ka ng puta. Kunyari, tol ha, naglagay ka ng tubig, tol. Okay, naglagay ka ng kalahating tubig, tol. Yan, water dito, H2O. Okay, hinalo mo, tol, kalahating tubig, tsaka kalahating gasolina. Matik, tol, mas magaan yung gasoline. Okay? Basically, yung nasa taas is gasoline. Yung nasa baba is H2O. Nuggets nyo ba, tol? Nuggets nyo ba? That is specific gravity. Okay? Sino mas mabigat, tubig ba o yung gasolina? Kaya nga, di ba, kapag sinindihan mo yung gasolina, umaapoy pa rin yan kahit na merong tubig kasi nga yung tubig nasa ilalim, yung gasolina nasa taas. Nuggets nyo ba, tol? Nuggets nyo ba? Kapag dinagdagan mo yan ng tubig, tol, chupapi, dinagdagan mo yan ng tubig dito sa taas, pupunta yan dito sa baba. Hindi ito matatabunan si gasolina. That is what we call specific gravity. Sir, bakit natin ito tinatalakay? Para maintindihan natin yung konsepto kung bakit hindi pwede yung tubig sa gasolina or gasoline or other Class B fuels. Nakuha ba? Nakuha ba? Nakuha ba mga chupapi? Nakuha ba? Press 5 nga kayo dyan mga chupapi. Press 5 nga kayo dyan. Kung buhay na buhay pa yung ating mga madlang people dyan. Okay. Sige tol, sige tol, sige tol. Okay. Next tayo tol ah. Magtanong kayo if there is a question. Alright. Okay. Next tayo tol. Vapor density naman tayo. Pag sinabing vapor density,
It talks about a gas. Okay? It talks about a gas. Okay, or gas fuels. Basically, tol, no? When it comes to oxygen, okay, may experiment na nangyari, tol. Kunyari, yung yung bulak, sa Tagalog, tol, bulak, sa Bisaya, gapas, kung sa English, cotton. Aray ko, tol. Okay? Yung cotton, tol, nilagyan niya ng gasolina, tol. Gasolina. Okay? Nilagyan ng gasolina, tol. Tapos dito naman, tol, mayroong kandila na umaapoy. Ang tanong, aapoy ba dito, tol? The answer is yes, kasi nga yung gasolina, nagre-release yan ng mga vapor, tol. Okay? Nagre-release yan ng mga vapor. Considering that ng vapor ng gasolina is mas mabigat siya kumpara sa oxygen, meaning pupunta siya sa baba. Okay? For that reason, tol, aapoy to dito. Okay? Composed to the volume of dry air at the same temperature and pressure. Alright, mga chapapi. Okay, larga-bula na tayo, tol. Okay? Next tayo, tol. Next tayo, tol. Next. Okay, boiling point. Pag sinabing boiling point, tol, okay? Pag sinabing boiling point, this is the specific temperature. Take note, ha? A specific temperature na yung liquid ay pupunta sa, taas, or tinatawag natin vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Pupunta yan ng taas. Okay, boiling point. For example, of boiling point natin dito, specific temperature ng boiling point. Yung sa Bisaya, tol, bukal. Magbukal na yung tubig ba? Magbukal. Boiling point, 100 degrees Celsius. Okay, 100 degrees Celsius, mga chapapi. Okay, bantay ha. Okay, vapor pressure naman tayo. Okay, pag sinabing vapor pressure, force exerted by the molecules of the surface of a liquid at the equilibrium. Okay, equilibrium, force, take note ha, force exerted. Okay, example dito, tol, yung yung sa, tawag nito, yung sa LPG, tol, yung sa LPG, pressurized dyan yung tol, yung vapor. Ano pa, tol? Yung sa gulong, tol. Kunyari sa gulong. Okay, kaya nga umiinit yung natin, tol, eh. Kaya nga umiinit yung natin, yung gulong, kapag sobra na yung hangin, kasi nga yung pressure is sobrang lakas. Okay? Ano pa? Temperature, tol. When we talk about temperature, it talks about, okay, measuring how heat. Okay, the fire is, or gaano kainit yung isang lugar or isang that is a generic term din yung temperature natin, ha. Degree of thermal agitation. Okay, it's either in degrees Celsius or Fahrenheit. Okay, ito yung tolo. Okay. Example dito sa pressure cooker natin, tol. Okay, when it comes about the vapor pressure, kapag nagluto ka ng rice cooker, gagawa na ka ng puta. Okay, kapag nagluto ka, tol, by means of pressure cooker, hindi mo yan pwedeng buksan bigla. Okay, hindi mo yan pwedeng buksan bigla kasi nga pressurized yan. Okay, there's a tendency na mag-explode. Okay? O dito tayo, tol, para mas maintindihan nyo, tol. Okay? Yung normal temperature ng isang tao ay 37 degrees Celsius or Fahrenheit. 98.6 Fahrenheit. Okay? Nararamdaman natin yung sakit, tol, kapag 44 or 111 Fahrenheit. Okay? First degree na injury, tol, 48 degrees Celsius or 118 Fahrenheit. Okay? Second degree burn naman natin, 55 tsaka 135. 31, sorry. Okay? Ano pa, tol? A face where burned human tissue becomes numb. Okay, mamamanhit na daw, 62 degrees Celsius.
Okay, kapag maano naman natin, human skin instantly destroyed 72. Tsaka dito naman 100 or 212. Okay, it will produce steam. Okay, dyan lang mga tol. Next tayo, next tayo. Okay, let's talk about the chemical properties. Ano meron sa chemical properties? Na-discuss ko to sa inyo, endothermic tsaka exothermic. Pag sinabing endothermic, tol, nag-a-absorb ng energy or heat. Ina-absorb. Kapag exothermic naman, nagre-release. Nuggets nyo? What are the example of endothermic tsaka exothermic? Ulitin ko. Pag sinabing endothermic, tol, nag-a-absorb yan ng heat. Kapag exothermic, nagre-release. Example ito. Yan. Para mas madali nyo maintindihan, tol. Okay? Endothermic, example yung ice, nag-a-absorb siya ng heat. Okay? The result, melting. Nuggets nyo? Yung fire naman, nagre-release siya. Okay? Kapag ina-absorb yung heat, endothermic. Kapag nire-release, exothermic. Basic, kahit napipikitan nyo na lang yan, tol, wala na. Okay? Okay na kayo dyan, tol? Okay na kayo dyan, tol? Buhay pa ba? Buhay pa ba yung mga chupapi? Buhay pa ba? Okay? Batak na kayo dyan, tol, ha? Babatak pa kayo dyan, tol. Aray ko, tol. Aray ko. Okay. Dito tayo, tol. Classification of fires. Okay, tignan ta. International Maritime Organization muna tayo. International Maritime Organization. Okay. Alam na natin tong fuel, tol, ha? Ito yung bagay na sinusunog. It's either liquid, solid, or gas. Take note, ha? Kategory pa tayo ng international. Ano meron sa Class A? Pag sinabing Class A fuel sa international, same lang din, wood-based products. Yung ano ko dito sa Class A, yung nagiging ash talaga. Yung word ash. Nagiging abo. Nagiging abo. Yung fuel. Okay. Yung proseso, tol, na ginagawang abo yung isang fuel, that is what we call pyrolysis, ha? Okay, thermal decomposition or chemical decomposition, mga chupapi. Okay, naintindihan ba? Naintindihan ba? Okay, next tayo, tol. Next tayo, tol. Class B naman. Anong meron sa Class B, tol? Okay. Flammable liquids. Basta liquids, matik, Class B. Okay, gasolina, crudo, oil. Okay. Sa international tayo. Yan. Okay. Ano pa, tol? Ay, gago. Nawala. Wait lang, tol. Okay. Sheesh. Alive kayo dyan, ha? Alive, 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 alive. I know, medyo maano yung review nyo, pero yun, wala tayong magagawa dyan, tol. Class C, ano meron sa Class C? Electrical wiring. Okay? Electrical wiring, mga tol. Okay? Gets niya ba? Gets niya ba? Kapag Class D naman, talks about the metallic substances. Okay? Okay na ba kayo? Okay. Tanawara lagi. Basta Class D. Dick. Sheesh! Okay. Next tayo, tol. Next tayo, tol. Okay, next tayo. Ay, nako. Anak ka ng titing. Okay. Next tayo, tol. Next tayo, tol. Okay, Class E naman. Sa international, tol. Sa Class E is flammable gases such as LPG. Okay? Okay. Yung ano mo, tinutukoy mo dyan, pre. Ano yan, pre? Sige, anyway. Nandito lang naman yan, eh. Okay. Sa US tayo, tol. Take note, ha? According to Class E for LPG. Pero kung sa US pa to, ano to, tol? Class K to. Okay, ito. Ito yung lumabas sa board exam, tol. Yan. Ito yung lumabas sa board exam. Basic na basic. Sheesh! Yan. Okay. Isa-isahin natin yan, tol. Take note, ha? USA. Okay, dito tayo.
Okay. A for nagiging ash. Okay. B for liquid. Okay, liquid and gases. C for electrical appliances, combustible metals naman. Okay. Yung D. Ano yung D? Matigas. Di ba? D, sabi niya ano, puking inangina mo. Okay. Letters K naman is for cooking oils. Tsaka mga ano. Okay. Nuggets ba tol? Nuggets ba tol? Nuggets ba tol? Buhay pa ba kayo dyan tol? Okay. Sige, next. Oh, yan. Sagutan nyo. What is the answer? What is the answer mga tol? Anong sagot? Anong sagot? Sagutan nyo, sagutan nyo. What is the answer? Take note ha. Anong ibig sabihin ng BEQ? Board exam question yan. So, papi. Ano yung sagot? If a burning transformer is electrically de-energized, the fire may either be class A or B, class B or C, class C or D, or class D or C. Patay. May nag-C. So what is the answer, tol? What is the answer? Ano yung sagot natin dyan, tol? Ha? Sheesh! Ano yung sagot, tol? Ano yung sagot? May nag-C, may nag-C. Bakit magiging C, tol? Bakit magiging C, tol? Ha? Dalawa yung ano natin dito, tolo. C tsaka D. So, saan dyan? Ano yung sagot dyan, Chupapi? Aray ko, aray ko. Anong ibig sabihin ng de-energized, mga tol? Ha? Anong ibig sabihin ng de-energized? Hindi gumagana. Anak ka ng titing. Ano yung sagot dyan, tol? Ano yung sagot? Ha? Ano yung ano, tol? Pag sinabing transformer, ano yun? Yung sa poste. Okay? Ano yun? Sa poste. Okay? So basically, tol, what is the answer? Ha? Sure? Sure na kayo dyan, tol. So the answer is, wala nang iba, wala nang iba ba? Wala nang ibang sasagot dyan? Anong sagot natin dyan? So basically, ang unang mawawala dito, tol, yung class A. Bakit ano meron sa class A, tol? Class A. Anong meron sa class A? Anong meron sa transformer? Ha? What is transformer, tol? Anong meron dyan? Sir, nagiging abo ba yung transformer, sir? Yes or no? Nagiging abo ba yung transformer? Ha? Okay, sagot natin dyan is, anong sagot natin? A, B, C, or D? Patay. Ha? Sir, meron bang liquid yung transformer? Sige nga, meron bang liquid yung transformer? Meron bang liquid, yes or no? Sige nga. Ha? Sure? Sure? Are you sure? Ha? Sagot natin dyan, Tolay. Patay, hindi alam. Sige, sige. Okay lang yan, okay lang yan. Okay, take note, tol. Ang ano natin, tol, meron yung oil. Okay? Yung transformer, tol, meron yung oil. So, basically, tol, okay, merong B. Automatic, tol. Okay? Meron yung B. Okay? Anong pinakamalapit dito? Class A or B? A, letter A or letter B? So, basically, ang sagot natin dyan, tol, pinakamalapit dyan ay ito. Okay, bravo tayo dyan, tol. Okay? Sige, next tayo dyan, ha? Okay. Ways to produce heat.
Paano natin daw maproproduce yung heat mga tol? Okay? Meron tayong chemical, mechanical. Unahin natin mechanical kasi medyo madali lang. By friction. Makakaproduce tayo ng heat by means of friction. Irarab nyo yung ano nyo. Yung palm nyo. Okay? Rubbing of two sticks together to generate enough heat is an example. Or yung ano nyo tol, yung tawag nito, yung kamay nyo, irarab nyo tol. Iinit nyo yung kamay nyo, automatic, that is mechanical. Kapag chemical naman tol, produce heat is the result of rapid oxidation. Pag sinabing rapid oxidation, this is the cause of burning na. Okay? Compressed gas, example dito tol, ano, nagpapahangin ka sa gulong ng ano mo tol, motor. Okay? Habang nag-i-exit yung ano, pressure dyan tol, umiinit yan. Dinidiin yung mga molecules sa ilalim. Okay? The reason, okay, na umiinit because of compressed gas. Okay? Parang kung baga ano la, masikip na sa loob. Okay? Nuclear naman. Anong difference ng nuclear natin dito tol? Okay? Product of splitting or fusing. Kapag fission, anong ibig sabihin ng fission tol? Splitting. Kapag fusion naman, okay, combination. Okay? Take note everyone ha, take note everyone. Okay? Okay. Sir, paano natatransfer yung heat? Meron tayong conduction na tinatawag. Okay? Or dito na lang muna tayo tol. O, dito. Oh, yan. Para mas madali. Okay? Paano natin matatransfer yung heat mga tsepapi? Kapag yung conduction naman tol, ito yun, no? Conduction. Kumbaga yung heat talaga nandito pa. Okay? Okay, dito yan tol. Convection naman ito, molecules. Radiation naman, walang contact. Okay, balikan natin yung definition tol para mas maintindihan. Transfer of heat by means of molecular activity within a material or medium, usually a solid. Kunyari, yung kutsara nyo tol, nilagay nyo sa mainit na ano tol, na lagayan. Basically, iinit yan. Okay, direct contact naman tol. Basically, pag direct contact, yung kamay mo, automatically. Convection naman tol, ano yon? Transfer of heat through circulating medium, usually air or liquid. Okay, example dito tol sa convection, ito yung sa tubig tol, yung sa molecules dyan. Okay, ganyan tol ha. Sana naintindihan nyo. Conduction through solid. Nilagay mo dito tol, kahit na yung direct contact dito, iinit yan dito na banda. Okay, sana nagkakaintindihan tayo dyan. Dito tol, stages of fire. Ano yung stages of fire tol? Okay. First stage is the incipient. Kakasimula pa lang. This is the beginning of fire. Yan lang. Huwag nyo nang ano, i-complicate yung topic. Beginning of fire, that is initial or incipient stage. Okay, nagkakaintindihan ba tayo tol? Okay. Ano na tol? Kunyari ito, yung mga incipient, yung pag-spark pa lang, kunyari sa outlet, nasunog yung outlet tol, kakasimula pa lang, that is incipient. Paano kapag hindi na ano ng fire extinguisher? Free burning phase na yan. Pag sinabing free burning phase, ito na yung nakikita natin na nagliliyab na. As the fire continues to burn and build up heat, the pyrolytic process accelerate. Mas bibilis daw. Okay? The thermal column of fire begins to develop and the heat rises. Ito na talaga yung nasunog na yung buong bahay, tol. Chupapi. Mahirap na yung ano. Okay? Mahirap na yung isuppress. Okay? Smoldering naman tayo, tol. Ano meron sa smoldering phase? Okay? Pag sinabing smoldering phase, tol, okay? Nakukonsume na ng fire yung oxygen, tol. Diba? Sabi nga dito, oxygen drops to 13%. Considering that yung oxygen na kailangan is 16 to 21%. Diba? Halala nyo kanina? 16 to 21% para makaproduce ng combustion. How about bumaba na kasi na-consume mo? Ganito kasi yan tol para mas maintindihan yung konsepto. Kung sa bahay tol,
nagsimula yung sunog dito, yung oxygen dito sa loob, mauubos yan. Magdadrop yan. Okay? Magdadrop yan, tol. So what will happen, tol? Okay? What will happen? Kusang bababa yung fire. Okay? Kusang bababa yung fire. Okay, na-consume na yan. Na-consume na niya lahat. Okay? Sir, how about sir kapag kaya nga yung mga firefighters natin mga tol, hindi yan sila basta-basta magbubukas ng mga pinto or bintana. Bakit po sir magkokos ng backdraft? Ano yung backdraft tol? This is a sudden introduction of oxygen. Kunyari tol dito tol, yung oxygen is 13% na lang. Basically, enough ba mag-support ng combustion? The answer is no. Kasi nga, minimum 16%. Di ba? 16%. Now, malapit na siyang mamatay, tol. Binuksan mo yung pinto. Automatic, tol, sudden introduction of oxygen. Magkukos siya ng backdraft. Bigla ang pagliyab. Nuggets niya ba? Backdraft is bigla ang pagliyab. Okay? Naintindihan niyo ba, tol? Naintindihan niyo ba, tol? Okay, press 5 nga kayo dyan kung kaya pa yung mga chupapi natin. Kaya pa, tol? Kaya pa? Alright. Next tayo dyan, dito. Okay? Incipient, flashover, or decay. Ito yung other ano niya. Okay? Sana po yung nagkakaintindihan tayo dyan, tol, ha? Okay, next tayo dyan, tol. Next tayo dyan. Okay, classification of fires naman. Based on cause. Anong ibig sabihin ng based on cause? Mga dahilan. Okay? The reasons. Okay, natural fire. Pag sinabing natural fire, other term nito is, ano tol, sa mga wildfire or kusa na lang siyang nag-start. Okay? It's spontaneous heating. Okay? Automatic chemical reaction that result to is spontaneous combustion due to auto ignition of organic materials. Okay? Sa sunlight naman tol, have you ever tried to yung bata pa kayo tol, gumamit kayo ng magnifying glass? Okay? Magnifying glass ginamit niya para mag-start ng fire. That is what we call the radiation of sunlight. Okay, concave. Tsaka meron ding lightning. Mga natural causes. Okay, lightning. Okay, ito yun. This is the example of natural causes, mga tol. Okay, huwag kayong mag-alala tol. Matatapos tayo ngayong gabi sa ating CDI 5. Okay, mga 10 p.m. Tapos na tayo 10 p.m. Okay, accidental fire naman tol, yung mga hindi sinasadya na mga causes. Okay? Yung mga hindi sinasadya. Okay? Careless disregarded cigarettes, careless disappointed disposition of readily combustible materials. Ito yun. Yung basta-basta na lang nagtapon ng mga sigarilyo. Ano ba yung mga naiwan na kandila. Ito yung kadalasan talaga na kukos ng fire tol, accidental. Okay? Meron ding electrical accident, yung short circuit. Lalo na kapag overload yung outlet. Unusual or accident connections between 2 points. Okay, different potentials in an electrical circuit. Ito yan tolo. Okay, nagkukusto ng fire mga tol. Okay, next tayo tol. Sparking naman ito. Okay, production of incandescent particles when two different potentials come into contact. Yan. Ito yun, sparking. Okay, ano pa? Arcing naman tol, The production of sustained luminous electrical discharge. Okay, between separated electrodes. Ito yun. Kahit hindi sila tol. Okay, nagpangabot sila by means of arcing or arcing. Meron yung arcing or arcing. Kami na bahala dyan. Okay. Meron ding induced current naman. Okay, ito. Okay. Increase electrical energy flow or power voltage. Kapag nilagay mo to dito, yung voltage dyan mag-i-increase. Okay. That is what we call the induced current or current. Okay. Meron namang overheating tol.
Okay, yung mga naiwan na mga gadgets nyo. Okay? Yung mga naiwan na gadgets, automatic, tol. Okay? Next tayo dyan, next tayo dyan. Intentional. O, ano yung kaso, tol? Sige nga, dito tayo intentional. Ano yung kaso kapag sinunog mo yung isang property? Ano yung kaso mo? Ano yung kaso mo, tol? Aray ko, tol. Ano yung kaso mo, tol? What is a crime committed kapag sinunog mo? Matik arson. Okay? Arson. Okay? When all the accidental and natural causes have been eliminated, the investigator must begin to look at incendiary. Okay? Take note ha, incendiary. Kailangan maghahanap kayo dito ng tol? Tawag nito, prima facie. Okay? Take note ha, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Okay? I-discuss natin yan later on kung ano yung mga ebidensya na kailangan natin makuha para masabi natin na intentional yung sunog, hindi accidental. Nakuha nyo? Okay, dito tayo, tol. Plant. Ano yung plant? Devices which are designed to ignite combustible material sometime after initiating action. Okay, para saan po itong yung plant, sir? From the word itself, plant, para tong time bomb. Bakit, sir? Okay, bakit, sir? The arsonist therefore will have the opportunity, okay, to escape from the premises. Okay, basically, tol, anong ibig sabihin dyan, tol? Okay? Basically, tol, merong premeditation dito, tol, yung paghahanda, tol. Okay? Ano pa, tol? Dito tayo, tol. Heating. Okay? Appliances. Like flat iron placed in contact with combustible material and abandoned until fire starts. Example dito, tol. Example dito, ganito, tol, para hindi kayo malilito. Kunyari, pinainit mo yung plancha, tol. Binamaximize mo yung plancha. Flat iron. Okay? Automatic, tol, hindi naman yan masusunog bigla, tol. Makakaalis ka pa dyan. Mag-antay ka ng mga ilang minuto, tol, kapag napabayaan yung plancha, tol, automatic, tol. It will, magkukos ng sunog yan. Masusunog yung plancha. Okay? Papasok dyan yung initial or incipient stage. Okay? Ano pa, tol? Mechanical devices. Clock mechanism which can be arranged so that movement starts the fire. Okay, usually pinaka-the best dito yung heating appliances, tol. Okay, pina-overheat mo para Okay, once na in-overheat mo yung isang appliance, matik, 'di ba? You have a chance to escape pa. Trailer naman, tol, anong tawag sa trailer? Refers to a device utilized by the arsonist in order to spread the fire within the room or throughout the structure. Have you ever tried to kunyari gusto mong sunugin yung bahay, tapos or sa loob gusto mong sunugin, tapos inanuhan mo ng gasolina. Nilagyan mo ng gasolina, tol, tapos dito ka nagsindi. Ano mangyari, tol? Dito ka magsindi, kakalat dyan yung fire. Okay? Streamer, other term niya na. Streamer, mga chupapi. Okay, basic mga tol. Diba? Next. Padding naman ito. Yung padding, tol, ito yung makikita natin or pwede natin itong gamitin ebidensya na yung isang surface ay nilagyan ng liquid accelerant. Pag sinabing liquid accelerant, sir, ano yung ibig sabihin ng accelerant? Ha? Para mas mabilis po, okay, mag-start or mag-ignite yung fire. Okay? Yan. Pag makikita mo to, basically, nilagyan dyan ng gasolina or whatsoever na mas mabilis masunog. Kuha nyo? Padding yan, ha? Padding. Next tayo, tol. Accelerant. Ano yung accelerant? Okay, combustible liquid like highly flammable that are used, ginagamit to facilitate or hasten flame propagation. Okay? Yan mga tol, ha? O dyan.
Para mas mabilis masunog, gagamit tayo ng mga gasolina. Ang tawag dyan ng mga gasolina is accelerant. Basic, tol, basic. Okay, next tayo. Yan, no? Alright. Okay, buhay pa ba kayo dyan, tol? Buhay pa ba kayo dyan? Okay. Next tayo, tol. Next tayo, tol. Okay, fire behavior tayo. Ano na meron sa fire behavior, tol? Okay, pag-usapan natin yung fire behavior. Thermal balance tsaka thermal imbalance. Pag sinabing thermal balance, tol, okay, take note ha. Fire behavior, it talks about the movement of fire. Movement. Okay? Movement of fire. Kapag hindi po yan din-disturb, undisturbed po yung fire, tol, meaning, yung kanyang ano is, tawag nito, yung kanya nga po is consistent. Okay? Rising movement or pattern of the fire, the normal behavior when the fire is undisturbed. Take note everyone ha, fire is undisturbed. Okay, kapag thermal imbalance naman, tol, okay, anong ibig sabihin, tol? Habang kumaapoy, nilagyan mo ng gasolina. Okay? Abnormal movement of fire due to interference of a foreign matter. Kunyari, tol, mayroong sunog, tol. Binuhusan mo ng gasolina, tol. Ano, magkakaroon talaga ng thermal imbalance yan. Okay? Magkakaroon ng thermal imbalance. Okay? Take note everyone, ha? Okay? Dangerous behavior of fire. Meron tayong tinatawag na backdraft. Ito yung na-mention ko kanina, tol. Kapag merong sudden introduction of oxygen sa isang ano, okay, magkakaroon ng backdraft, tol. Kasi sa loob nito, yung example natin sa illustration, tol, habang nasusunog dyan, kinokonsume dyan yung oxygen. Diba? Ilang percent yon kapag mag-continuous yung oxygen? 16%. Mag-continue yung oxygen natin, 16%. Okay, kapag bumaba na to 13, okay, binuksan mo bigla, okay, yung pinto, magkakaroon ng backdraft. Okay? Take note everyone ha, take note everyone sa backdraft natin na tinatawag. Ayan, no? Okay, ito yung backdraft, tol. Okay? Dito, sa illustration, wala nang oxygen, tol. Okay, wala nang oxygen dyan. Kunti na lang, tol. Malapit na maubos. Pagbukas mo dito, sudden introduction of oxygen, ang nangyari, nabigla yung fire. Para mong binuhusan ng gasolina. Okay? Introduction of oxygen causes a fire of explosive force. Yan. Ito yun, no? Kita nyo yan, tol? Basic, basic, basic. Okay? Basic lang yan, mga tol, diba? Sheesh! Okay pa ba tayo dyan, tol? Okay pa ba tayo dyan? Okay, next tayo. Okay, flashover naman. Anong meron sa flashover? Sudden ignition of accumulated radical gases produced when there is an incomplete combustion of fuels. Okay, example dito, tol, sa flashover, tol. Magbigay tayo ng ating example. Sudden ignition daw. Okay? Pagpasok nyo ng bahay, tol, kunyari sa bahay nyo, okay, sa bahay nyo, tol, meron kayong ano dyan, meron kayong gasol. Okay, nagkaroon ng singaw, tol. Nagkaroon ng singaw, ano nangyari, tol? Naaamoy mo yung mga gases sa loob ng bahay, tol. Okay? Naaamoy mo yung mga gases sa loob ng bahay. Nag-gets nyo? What will happen, tol? Kapag maaamoy mo, tol, basically, may singaw dito. Huwag kang magsindi. Huwag kang magsaksak ng ano sa outlet, tol. Anong gagawin? Buksan yung mga pinto kasi nga pag nagsaksak ka dyan sa outlet ng ano o nag-charge ka or ano ka lang dyan, nagsindi, matik, bibigla yung aapoy, biglang aapoy yan, tol. Pero hindi automatic na masusunog. Biglaan lang pag-apoy. Okay? Sudden ignition, pero mamamatay din. Okay? Take note everyone ha. Take note everyone. Okay? Flash fire naman. Better known as dust. Okay, explosion. This may happen when the metal, take note ha, when the metal post, wait lang, okay? Metal post that is completely covered with dust is going to be hit by a lightning. Okay, example dito, tol, ito. Okay? Basic lang, tol, basic.
Okay, wag kayong mag-alala dyan, tol. Madali lang yan. Ding! Okay? Okay, yan yung first part ng ating ano tol ah. First part ng ating ah tawag nito. First part ng ating tinatawag na TOS ng arson. Okay, pangalawa, apply the classification of fire. Okay, naintindihan na natin. I am expecting ha, naintindihan na natin yung konsepto ng fire from the triangle up to the behavior ng fire. Okay, so ang gagawin natin ngayon sa pangalawa, i-apply natin. Apply classification of fire, methods, extinguishing classes of fire, prevention, how to prevent the fire, control and suppression of fire, and phases of fire fighting. Okay, i-discuss natin yan mga tol. Okay, fire extinguishment. Dito tayo. Other term yan is fire suppression. When you talk about the fire control mga tol, okay, keeping the fire from spreading or holding the fire to one area. Kunyari tol ito, para mas mabilis nyo maintindihan. Ganito yan tol. Kunyari yung bahay tol, ganito. Okay? Anong bahay tong puking ina tong bahay na to? Okay. Gagawa ng puta. Kunyari yun yung bahay tol. Tapos nagliliyab na yung bahay tol ha. Nagliliyab na yan tol ha. Matik yan, nagliliyab. Okay? Instead na iano natin yan tol, ano yun ng tubig, ang inano natin is yung paligid. Binuhusan natin ng tubig dito tol, tsaka dito. Okay, ang tawag dyan tol is, isa yan sa tinatawag natin fire control. Okay, keeping the fire from spreading or holding the fire to one area. Anong tawag dito? Anong tawag dito tol na binuhusan natin yung dalawang bahay ng tubig para hindi kakalat? Sige nga, anong tawag dyan tol? Sige nga, Gcash 100. Sige nga, Gcash. Hey! Sige nga, 100 tayo dyan tol. Anong tawag dyan tol? Damn! Anong tawag dyan? Wala na. Anong tawag dyan tol? Diba sabi sa fire control, ulit na ulit. Sabi sa fire control, ito daw ay isang proseso na hindi natin ipapakalat yung fire. Okay, keeping the fire from spreading or holding the fire from one area. Paano natin yan makokontrol, tol? Okay, buhusan natin yan ng tubig dito, tol. Kasi, no bearing, tol. Walang silbi kapag binuhusan natin to ng tubig, pero yung fire kakalat sa dalawa. So basically, unahin muna natin yung nasa labas. Anong tawag dito, tol? Anong tawag sa prosesong ganyan? Sige nga, Gcash nga kayo dyan, 100, tol. Aray ko. Sige. Wala na, walang sasagot, tol. Walang sasagot. Anong tawag dyan? Ha? Walang sasagot? Bahala kayo. Okay? Sagot dyan is covering exposure or covering exposure. Yan. Okay, covering exposure tawag dyan. Anong ibig sabihin dyan, sir? Kung yung isang place na susunog tol, malamang uunahin natin yung sa gilid niya. Okay? Para mai-enclose natin yung fire. Ma-prevent natin yung fire na kakalat. Kasi nga, kung unahin natin yung isang property na nasusunog tol, there is a tendency na kakalat yan sa ibang building. So basically, walang silbi yung effort natin. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba tol? Press 1 nga kung nagets nyo. Press 1, press 1. Press 1 mga tol kung nagets ba. Sheesh! Damn! Okay. Take note everyone ha. Okay, fire extinguishment tayo. Tol, anong ibig sabihin? This is a process of putting out the fire. Process of putting out the fire. Yan lang, basic lang yan. Okay? Next tayo tol, next tayo. Okay. Methods of extinguishment. Kapag binaba mo yung temperature, cooling tawag. Wag na natin yung paanohin tol. Cooling ang tawag kapag binawasan natin yung temperature. Ano yung tinatarget sa cooling tol? Yung heat. Pinababa natin yung heat. Nagets ba? Nagets ba? Okay, ano yung pinaka-the best na ginagamit sa cooling? Baka hindi nyo ito maintindihan kasi cream. Diba? H2O, water.
Okay. Dito tayo, tol. Smothering naman. Ano meron sa smothering? Pag smothering, tol, other term ng smothering is blanketing, ha? Other term ng smothering is blanketing, mga tol. Okay? Ano yung tinatarget natin dito? Yung oxygen. Bakit, sir? Kaya nga nasabi ko, di ba? 16% yung oxygen natin kayang mag-produce ng fire. Ay, sorry, kayang mag-support ng combustion. Kapag bababa na yan ng 16% tol, yung oxygen, hindi na yan magsusupport ng combustion. There is a high chance na mamamatay yung fire. Okay? Ito, exclusion of oxygen. Kunyari yung sunog dito, tol, ito yung sunog, tinakpan na lang ng firefighter, tinakpan. Basically, hindi na yan magko-consume ng fire, ay ng oxygen. Tinakpan na lang. Okay? Ano yung pinaka-the best natin na ginagamit dito, tol? Kung tatanggalin natin yung oxygen, matik papasok si carbon dioxide. Take note everyone, ha? Carbon dioxide. Alright, mga Japabe. Basic na basic, tol. Basic na basic. Di ba? Damn! Ang galing mong kupal kang cooking ina mo. Alright. Okay. Babanat pa ba tayo dyan, tol? Babanat pa tayo, tol. Okay? Malapit na tayong matapos. Separation. Pag sinabing separation, tinanggal mo, kinuha mo yung fuel. Fuel removal. Yan. Fuel removal tayo, tol. Okay? Elimination of the fuel supply or source. Ang tawag dito ay starving. Okay? Or pinakonsume mo lahat. Okay? Kinonsume mo lahat ng fuel, pinakonsume mo lahat ng fuel is starving, tawag dyan. Starving. Basic, tol. Basic, starving, di ba? Ding! Ano pa, tol? Interruption of chemical reactions. Anong ibig sabihin? Okay? Habang tol, nagpapatuloy yung proseso ng fire, physically, di ba, sa fire tetrahedron, merong uninhibited chemical reaction. Okay? Kapag linistorb natin yan, tol, parang ganyan, no? Example dito, tol. Or sabihin natin yung mga firewood. Mga firewood, tol. Anong klaseng firewood tong? Chupapi. Habang umaapoy dyan, di ba? Pinakalat mo yung okay, tinadyakan mo yung tol, yung mga fuel or wood. Okay? Ano pa? Hindi na magpapatuloy yan sa tol. Kahit na merong oxygen, merong heat, merong merong tawag nito, fuel, nadi-disturb mo yung chemical reaction. Okay? Nadi-disturb mo yung chemical reaction niya. Okay? Okay. Paano natin tol tol? Extinguish natin yung fire. Okay, according to classification, yung class A, matic yan cooling. Tsaka quenching. Okay? Kapag class A tol, cooling tawag dyan tol. Cooling or quenching. Okay? Class A, cooling. Okay? Kapag class B naman tol, smothering or blanketing tawag. Okay? Smothering or blanketing. Ano yung tawag dito, tol? Kapag smothering or blanketing, tol, dito yan, no? Para hindi kayo malilito. Yan. Okay? Anong ini-exclude dyan? Oxygen. Okay? Okay, class C fires naman. Okay, basically pag class C, electric, di ba? Okay? Wet cloth, yes, 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 yes. Kapag tela, wet cloth yan, ha? Wet cloth. Kasi yung wet, nakakatulong yan sa cooling. Yung mga makina ba na nasunog, di ba? Have you ever witnessed yung mga makina na nasunog? Gagamitin natin yan ng telang basa. Okay? Telang basa. Okay? Next tayo, tol. Next tayo, tol. Okay, classifiers tayo. Classifiers. Ano meron sa classifiers? Controlled by non-conducting. Pag sinabing non-conducting, wag kang gagamit ng tubig, kupal ka. Okay.
Basta sa mga LPG, sir, o yes, pwede rin. Kasi yung sa class B, tol, ano yan, tol, eh. Kasali dyan yung ano, tol, yung gases natin. Okay, sa ano, international na, ano, tawag nito, classification. Okay, dito tayo, tol. Ala nga naman, gases, gagamitan mo ng ano, tol, tubig kupal. Di ba? Pag tubig ka, sheesh, ang galing mo. Di ba? Okay na. O, dito tayo, tol, dito tayo, tol. Sa klase, gagamit ka ng mga non-conducting na mga agent. What does it mean non-conducting, sir? Kung yung mga hindi nag-a-adapt ng kurente. Example, sir, paano, sir, kapag nasunog yung poste, sir, tapos may kurente pa, gagamit ka ng tubig, pwede ba yun? The answer is no. Okay, hindi pwede. Delikado, tol. Pero merong ano, tol, merong bumbero. Kunyari, nasunog yung poste, tol. Ang galing ng bumbero, tol. Pucha, anong ginawa niya, tol? Sunog yung transformer. Ang ginawa niya, tol, nandito siya. Nandito si Chupapi. Okay, yung ano, nozzle, tol, ganyan. Okay, ginawa niya, tol. Meron nag-a-assist sa kanya dyan. Okay. Anong ginawa niya, tol? Hindi niya pinuputol-putol na yung ano, tol, yung tubig sa ano, fire. Ay, sa ano, sa nozzle. Para hindi rirekta yung kuryente sa kanila. Ang galing, tol, pero napaka ano yun, napaka-delikado yun. Sir, pwede ba talaga? Yes. Kasi merong cooling sa ano. Merong cooling, pero ang delikado dito, sir, is yung ano, yung tubig kasi nag-ano yan ng kuryente. Okay? Nagets niya ba, tol? Kapag kuryente, ha, always de-energize the electric circuit. Anong ibig sabihin, tol? De-energize, tol. Okay, tanggalin yung kuryente. Okay? Class D naman, tol, dito ka nagagamit ng mga agent na mga, hindi ka pwede gagamit ng tubig dito, kupal ka, ha? Okay, special extinguishing agent marked by specifically for metals. Okay, specific lang po ito. Kunyari, tol, yung metals, tol, binuhusan mo ng tubig, tol. Diba? There is a reaction dyan na mangyayari. Okay? Dito tayo, tol. Para mas madalis nyo maintindihan, mga chupapi, o ganyan na lang, screen share nyo na lang yan, mga tol. Okay? Sige. Next tayo, tol. Next tayo, tol. Okay? Ano yung fire extinguisher? Ito na yun, no? Ito yung tulo. Ano natin. Portable device na kayang patayin yung limited size na apoy. Take note, everyone, yung fire extinguisher, kung sa injury pa, this is only for first aid. Okay? Kailangan natin tong gamitin, tol, para mapigilan natin yung pagkalat ng fire. Usually, magagamit pa natin to or magiging effective to during incipient stage. Okay? During incipient stage or initial stage. Okay? Take note, everyone, ha? During incipient or initial stage, mga tol. Okay? Sir, akala ko dati yung fire extinguisher is tubig yung laman. Hindi pala, tol. Merong different types of agent na intended for a specific classification of fire. Okay? Sir, ito yun, sir. Yung steps in using portable fire extinguisher. Okay, ang gagawin natin yan, twist the pin, hihilain natin, i-aim natin yung nozzle sa ano, base. Take note, ha, pag sa base, tol. Okay, dito talaga sa baba. Dito sa baba, mag-i-aim. Okay. Ano pa? Wait lang, ha. Okay. Squeeze the trigger and sweep the extinguisher nozzle side to side. Okay. Basic, basic, basic. Okay. Sa ano natin, tol, extinguishing agents, meron tayong tubig. Okay. Yung tubig ay considered as the most common na ginagamit natin. Okay. Pero not all the time na yung tubig is pinakagamit. Okay. Yung na-mention nga na dry chemical, tol, ito yung pinaka-common. Itong dry chemical sa ano nyo, tingnan nyo sa chat box, yung dry chemical na na-mention dyan. That is applicable for class A, B, C.
and so on. Kasi nga, powder yan tol eh. Yung dry chemical that is considered universal, bakit po sir? Universal. Bakit universal? Okay, na-apply yan sa ano? Na-apply yan sa different kinds of fuel. Okay? Different kinds of fuel. Okay? Sige, sige, sige. Carbon dioxide tayo, tol. Okay? Dito tayo sa carbon dioxide. Okay? Na-mention ko to kanina, tol, yung carbon dioxide, this is only intended for smothering or blanketing, tol. Okay? Ano yung smothering or blanketing? Tol, pagdating sa board exam, tol, binabaliktad-baliktad yung mga tanong. Kung sa Bisaya pa, tuwad baliskad, smothering or blanketing. Ano yung purpose ng carbon dioxide for smothering or blanketing? Sir, ano yung tinatanggal sa smothering or blanketing? Automatic ang tinatanggal dyan ay oxygen. Okay? Pwede din to tol sa classifiers kasi nga non-conductant. Pag sinabing non-conductant, okay? Pag sinabing non-conductant, hindi nag-absorb ng kurente. Alright, mga tol. Okay? Next tayo, tol. Dry chemical. Ano meron sa dry chemical, tol? Ito yung na-mention natin kanina, ni Chupapi. Okay? It is a powder, tol. Okay? Powder yan, dry chemical. Yan yung ginagamit nyo, tol, sa demonstration during OJT. Dry chemical yan. Okay? Multi-purpose dry chemical. Okay? Para saan to? ABC. Okay? For ABC. Okay? Yan lang naman ang dry chemical. Ano pa? The aqueous film-forming foam. Anong meron dito, tol? Okay? It has the ability to sail the surface of the burning hydrocarbon fires to prevent the flashback. Para saan to, tol? Prevent the flashback. Okay? Saan to ginagamit? Okay, class B. Okay? Pwede din sa class A, pero hindi na yan, tol. Okay? Next tayo, tol. Okay? Metal or sand extinguisher. Para saan to, tol? Sa class D. Okay? Para yan sa class D. Powder will act as the heat sink and will form crust that cuts off oxygen. Para din tong blanketing, tol, pero specific dito is ito. Okay? For sand extinguishers or dry powder. Ano yung ginagawa ng powder, tol? Act as heat sink. Okay? Halons naman, tol. Para saan tong halons, mga tol? Before tayo magbe-break. Okay? Halogenated, also known as clean agent. Para saan to? Sa class B, tsaka sa class C fires. Okay? Class B, tsaka class C fire, ha? Halons, sorry. Ano pa, tol? Vaporizing liquid fire extinguisher. Okay? Contains non-conducting. Pag sinabing non-conducting, tol, automatic, tol, mamimension natin yan yung class B. Okay? Basta non-conducting non-conducting agent. Okay? Matik yan class B, applicable. Okay, ito yan tol para mas madalis yung maintindihan. Okay, yan lang naman tol eh. Para mas mabilis yung maintindihan, yan yung topic natin. Screenshot nyo na lang tol. Okay. Bira-bira tayo dyan. Okay, batak na batak. Okay. Next tayo tol sa ating evaluate the fire scene. Take note everyone ha. This is our next topic. Okay? We're done already, no? Sa pangalawang TOS natin. Okay? So basically, ba't lumundag to sa 5.5? Okay? Okay lang sa inyo tol, lunch break, dinner break muna tayo saglit kahit na 20 minutes lang. Okay lang? Break muna tayo.